Bumaba ang kada kilo ng bigas sa ilang pamilihan. Epekto ba to ng kakadeklara lamang na food security emergency ng Department of Agriculture? Alamin po natin yan straight from our Nyora na live po ngayon sa Agora Public Market sa San Juan. Mami Chiki, kumusta po ang bentahan dyan ng bigas? Good morning sa iyo, Angela. Nandito nga tayo sa Agora Public Market dito sa San Juan City at dadaanan natin ang presyuhan ng bigas dito sa San Juan. Pero banggitin ko lang bago pa tayo magsimula dahil kanina ko pa pong kachika itong si Sir, si Amang Pillarina, ang owner po ng ating rice supply dito. Na ilang taon na po kayo dito? Since 1982. Oh, kita nyo na, ang tagal na. Since 1982, paki-compute po. So, meron ng 40 plus years, di ba po? So, alam na alam niya po ang mga presyuhan ng bigas. Ito po, ang mga presyo niya ngayon ay hindi naman nagpalit mula pa nung bandang mga Pasko. At bumaba na nga po kumpara sa Nobyembre. Pero kung sabihin natin nagkaroon pa ng epekto ang mga announcement nitong mga nakaraang araw, hindi pa po sa kanya. Pero hindi pa ibig sabihin na mataas ang presyo ng bigas niya dahil tinitingnan ko po ay meron talaga siyang mga presyo na nasa 38 to 40 pesos. Simulan po natin sa kanyang mga special rice na dating 60 pesos before Christmas, ngayon nasa 57 po. Napapasa din niya po ang premium sa 52 pesos per kilo na dating nasa 57 bago magpasko. Ang mga special naman na local, yung pong nadaanan ko kanina, imported. Yung mga local, pwede pa pong presyohan ng 62 pesos per kilo dahil hindi po yan sakop dun sa announcement ng DA na may cap na 58 pesos. Yun po ay para sa imported rice lang. Meron din siyang 55 to 60 na premium dati na ngayon ay napapasa ni Sir Amang sa 53 to 58 per kilo. Ang well-milled naman na dating 53 to 57 per kilo before Christmas, ngayon, simula December hanggang ngayon ng January, nasa 45 to 55 per kilo. Yan po yung well-milled. At yung regular milled na dating 52 before Christmas, ngayon nasa 38 to 40 pesos nga. At yun nga yung minumungkahi ng DA na dapat nasa 38 pesos. Yan dapat ay merong available sa kanila na bigas na nasa ganung presyo. Sir Amang, sabi nyo, matagal nyo nang nabibigay na papasa naman sa ganung presyo ang inyong bigas. Kamusta naman yung kalidad nitong 38 pesos na regular meal? Ito po, maganda po. Magpakita tayo dito. Ito po. Ito po, tingnan nga natin. Mabilis sa amin to. Opo, so ito. Maputi po naman siya. Paano ba natin Tsaka masarap ang kanin yan. Masarap. Paano Opo. natin ito maihahambing sa, ano ba yung sa, ito maalsa. Ayan. So 38 versus 47. Ayan. Makikita ninyo. Ito parang meron pong mga... May dilaw lang ng konti. May dilaw ng konti. Okay. Tapos medyo mas maiikli, hindi siya as Opo. no? Hindi masyadong buo ang butil niya. So pagka linuto po ito... Masarap ang kanin niya. Natikman nyo na po. Opo. Kaya mabili rin sa amin yan kasi masarap ang kanin. Ito po ba yung binibenta rin sa mga kadiwa stores? Hindi ko lang po alam kung ganyan din sa kanila. Pero mas maganda po kahit yung 45 namin maputi po. Well-milled. Okay, 45 na yan. Opo. Tapos magandang presyo na yan. Ito po ay mga local, mula sa local farmers. Local po ito. Tatanong ko sa inyo kasi sabi nyo nga, itong mga presyo na to ay ganito na po simula pa nung mga Desyembre. Opo. Ito pong merong mga announcement. Meron po tayong mga, di ba, narinig na mga announcement tungkol sa emergency food security. Kahapon, kailan nyo po sa tingin nyo mararamdaman yung mga pagbabago? Ay siguro po, wala rin magbabago riyan kasi ang ano naman kasi ng ano ngayon, ang NFA i-release nila. Ang presyo raw, balita ko 35 pesos per kilo. Oo. Kakayanin nyo po ba yun? Meron na po ngayong ginigiling na mga ganyang klase rin ng palay na bigas na magiging pwede rin namin ibenta ng 35. Opo. So kahit pa wala pa yung mga binabang mga orders o mga binaba mula sa DA, mula kay Secretary Tio Laurel, nakikita nyo na kaya nyo nang pababain pa ang presyo. Opo. Sabi nyo nga, meron kayo nakikita ng gagaling sa Bulacan na nasa 31 na per kilo. Ang puhunan. Ang puhunan. Kasi ang puhunan na lang nasa 780 yung 25 kilos. 1560 sa 50 kilos.
bali pumapatak lang ng 31.20, pwede namin ibenta ng 35. Opo. Ang gusto ko pong intindihin, ako po ay pangkaraniwan na mamimili. Pag pumunta po ako sa inyong tindahan, ano ba talaga ang kailangan ninyong tubo para manatiling buhay ang inyong business? Kailangan po siguro sa 25 kilos na mga, kasi karamihan ngayon ng mga bigas, puro 25 kilos. Opo, ng mga sako? Opo. Kailangan mga 150 man lang ang tubo namin sa Ayun. 25 kilos kasi magpa-plastic pa kami. Opo. Magsushort pa yan sa timbang ng mga 1/4 o 1/2. Naku, nararamdaman nyo pa rin. So, sabihin natin 100 to 150, meron kayong medyo leeway doon. Depende sa klase. May mga matitira siguro, 100 na lang. Opo. So ngayong merong mga bumababang mga orders mula nga sa ating mga sa Department of Agriculture, gagalawin nyo ba yung presyo? Baka chance yun ang medyo lumaki-laki yung inyong kikitain dahil nga pinipilit na ibaba yung presyo ng imported rice. Ay, hindi naman siguro po. Kasi dapat yung katulad niya sa NFA na yan, dapat nung pa nila inirelease yan para hindi nakaangat ang presyo ng bigas. Tsaka dapat yung NFA rice ibigay sa retailer. Katulad nun po, dati pag tumataas ang presyo ng bigas, nakakabili kami ng NFA rice sa NFA, kami nagre-retail. Opo. Hindi umaangat ang presyo ng bigas. Opo. Nung nagkaroon ng tarification law, tinanggal ang NFA, wala na kaming makuhang mababang presyo. Hindi katulad nung araw. Dati, malakas ang palengke no, kasi dahil sa NFA, nakapagtitinda kami ng mababang presyo ng bigas kahit na hindi nagpapanik ang mga consumer, hindi umaangat ang presyo. Ito po ang tinitingnan ngayon. Mamaya mag-uusap pa tayo tungkol sa mga all about bigas dahil yan po ang usapin din ngayon sa balita. Pero ito po, itong gusto ko lang pakita. Talagang good to go dahil nasa 38 ang regular meal ni Mang Amang. Dati po ito, katulad ito, dati. Opo, mamaya po, 53. iisa-isahin po natin yan Kaya Sige kailangan po. babalik tayo mamaya dito, Angela, dito sa Agora Public Market sa San Juan. Back to studio muna tayo. Sige po, Mami Chiki. Maraming salamat. Bukod po sa pagpapababa ng presyo ng bigas, ano pa nga ba ang epekto ng food security emergency lalo na po sa ating mga lokal na pamilihan? Yan po ang aalamin live mula mismo sa ating Nyora na maagang nag-ikot po sa Agora Public Market. Mami Chiki, pakishare naman po sa amin ano po ba yung epekto o naging epekto dyan ng bentahan nila ng bigas? Yes, Angela, ito nga, yung food security emergency announcement, tinitingnan na natin since bumabayan earlier this week kung nararamdaman na nga ba dito sa mga pamilihan katulad dito sa Agora Public Market sa San Juan. At kasama ko ngayon, ang pinakakinatatakutan dito sa Agora Public Market, ang Price Inspector. That's si Joey Tan. Good morning, kapatid. Morning po. Oo, lagi ka nakangiti Kahit pagka dumadaan ka na, parang nagtatago na lahat. Joke. Hindi, mukhang masunurin naman dito sa Opo. Agora Public Market. Siyempre, focus tayo dito sa bigas, Kayo ba ay nag-focus din? Kayo ba ay nag-double time sa pag-i-inspect ng mga presyo dito? No, yung consistent po, araw-araw ho. Chinecheck ko namin, nag-comply. Maaga pa po, bago pa nag-announce ang DA, nandiyan na po kami. Yung mga suppliers, yung mga vendors namin, nagko-comply na ho agad. Bago So pa parang nangyari yun. sinabi nyo before magka-public announcement, ay nalalaman Meron na na, rin. meron Opo. na. So kayo ay isang tinatawag na price, market inspector market po. inspector. Oo. Kayo po ay nagtatrabaho for Agora Public Market. No, for city government. For the city government. Yes. And ang inyong, yun na nga, ang ginagawa nyo, sinisiguro ninyo na sumusunod Yes, ang yes, inyong mga tama vendor. po. Paano kung hindi sumunod? Warning, then written warning, then closure. Opo. Unfortunately, ayaw sumunod. Opo. Napansin ko, usapang bigas pa din, na nabanggit ng ilan sa ating mga mamimili na dati nakakita sila ng Kadiwa Center dito na nagtitinda na hindi lang ng mga iba pang agricultural products, including bigas. Pero Opo. wala na ngayon. Dito po sa Agora, yung rice lang ho ang nagbenta. Yung Okay. the rest, nasa City Hall lang sandali for Okay. 2 days lang yata. Pero wala na rin yung nagtitinda ng bigas mula Oo, wala na rin sa po. because
We were inaano nga ho na meron na kami, ba't pa kayo nagbibenta rito? Meron na kami. Okay, so yun din ang naririnig ko na parang ang mga vendors, kung susunod naman nila ang presyuhan, Oo. ay mas gusto nila na hindi nasa loob ng palengke ang Correct, mga Kadiwa correct. stores. Yun po. And siguro yun din ang nagpapasiguro na susunod din, magko-comply din ang Opo. inyong mga vendors para sa kanila din pupuntahan, di ba? Opo. Meron din kayong mga police, parang dumami ang mga kapulisan. Sabi Opo. ninyo na pinaikot nyo rin. Aha. Opo. Na- And bigyan din lang natin ng clarification ng mga tao dahil nakikita nga natin, ito meron mga 60, 70, 62, 61, nung sinabi nga na may cap na 58. Oh, Pero ito local po- ho yan, mga local. Okay. So actually, ang imported rice is still being sold at Monitored, oo. higher prices. Opo. Pero ano po ang aasahan yung magiging epekto pa sa mga dadating na araw? Bababa pa ho yan. Kasi nga, minamandate ang gobyerno. Kaya Opo. bababa ho talaga yan. And just in general, kapag ka na-regulate na ang presyo ng bigas, ano po ang magiging epekto sa presyo ng iba pang bilihin, katulad ng karne at saka ng gulay? Tumataas din ho eh. Tumataas. Oo. So yun po ang aasahan Oo. natin. At yun din ang babantayan ninyo. Oo. At kailangan naman natin asahan din ang response ng DA sa pagtaas ng presyo ng iba naman mga Correct, bilihin. Okay. Talagang ito yung trabaho nyo. Mabigat, alas 4 pa lang gising na. Okay, Market Inspector Joey Tan, maraming salamat. At yun po ang sitwasyon dito sa Agora Public Market sa ngayon. Back to studio. Maraming salamat po sa inyo, Mami Chiki! Mga kapatid, Chiki Roa Puno po. Simulan ang inyong araw na puno ng impormasyong kapaki-pakinabang. Sama na sa isang makabuluhang umaga. Tumutok at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.